Mahigit 50 milyong pisong halaga ng marijuana, kush at shabu ang magkahiwalay na nabisto mula sa bagahe ng dalawang dayuhan. Nakatutok si Marisol Abduraman. Dahil may nakitang kaduda-dudang imahe sa loob ng bagahe ng isa ilalim sa X-ray machine, isinailalim ito sa field testing gamit ang K9 unit ng PDEA. Umupo po yung K9 po natin. Yielding positive po yung luggage natin dun sa dangerous drugs po. After po niya nakita na may yung dried lips na image, tinawagan po yung ating PDEA, yung ating Drug Interdiction Task Group, for the conduct naman po ng testing natin dun sa subject luggage na po yun na yun. Nang buksan ng bagahe, tumambad sa mga otoridad ang mga nakasupot na marijuana kush o cannabis. Galing daw Bangkok ang mga ito na dala ng isang Thai national. Ayon sa ABSI Group, ang mga nasabing droga lang ang laman ng bagahe ng pasahero. 14 na kilo ng marijuana kush ito na nagkakahalaga ng 20 million pesos. Sa dami po ng na-confiscate or na-intercept natin na illegal drugs, hindi po siya for consumption, most probably for distribution po siya, ma'am. Nung isang araw, isang South Africa naman ang nahulihan din ng droga sa kanyang bagahe. Nakatago po yung plastic pouches natin dun sa isang hindi siya mismong part ng bagahe, ma'am, na nakatago talaga siya, nakakonceal talaga siya, ma'am. Nang buksan, nakita ang isang supot na substance na kalaunan ay nakonfirmang shabu sa ginawang pagsusuri ng PDEA. Mahigit 5 kilo raw ito na nagkakahalaga ng 35 million pesos. Sa tingin ng PNP AFC Group, mga courier lang ang mga banyaga na dumating sa bansa na nahulihan ng iligal na droga dito sa NAIA Terminal 3. Wala nga po siyang dalang ibang gamit, so most probably pag-distribute niya paglapag niya dito, pag-distribute niya doon sa illegal drugs, babalik na siya doon sa pinanggalingan niya na. Wala pang pahayag ang mga suspect. Noong nakaraang linggo naman, isang Taiwanese national ang nahulihan ng ketamine hydrochloride sa kanyang bulsa. Nakaka-high ito at if mapasobra o magkamali ng kanilang dosage, maaari itong ikamatay ng mga user. Would you like to say something? I don't know English, okay? Ang halos sunod-sunod na pagkakahuli sa mga banyagang nagtangkang magpasok ng droga sa bansa ay bahagi raw ng pinaigting ng pagbabantay ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group sa mga paliparan. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Kahit ang Philippine Statistics Authority, aminadong mahirap mapagkasya ang itinakdang mahigit 13,000 pisong buwanang kita ng isang pamilya para hindi maituring na mahirap. Ito yung tinatawag na poverty threshold para mabilang ang mga mahirap sa bansa na bumaba na raw sa mahigit 17 milyong Pilipino. Nakatutok si Maki Pulido. Sa 2023 official poverty statistics ng Philippine Statistics Authority, para hindi maituring na mahirap, kailangan hindi bababa sa 13,873 pesos ang kinikita ng isang pamilya kada buwan. Ito yung tinatawag na average poverty threshold. Sabi ng PSA, sapat na ang halagang yan para tustusan ng lahat ng mga pangunahing pangangailangan ng pamilyang may 5 miyembro. Magkakaiba ang poverty threshold sa kada rehiyon dahil magkakaiba ang presyo ng bayarin at gastusin. Sa Metro Manila, 15,713 pesos monthly income ang poverty threshold. Sa kwenta ng PSA, 69% o halos 11,000 piso dito ay para sa pagkain. Ang tira o halos 5,000 piso para sa ibang gastusin, tulad ng pamasahe, baon ng estudyante at pambayad sa kuryente at tubig. Sa tingin niyo, sir, kasya? Again, it is, sabi ko nga, it is most likely insufficient dahil basic, ang minimum basic needs, no? Ang idea dito ay para makita natin ano ba yung progress that we're making as a nation in terms of reducing the number of families and individuals from that threshold. Higit 15,000 pesos ang kita ni Jason kada buwan bilang isang construction worker. Nang kwentahin niya ang gastos at bayarin nilang mag-anak, higit ito sa kita niya kada buwan. Sa lagay na yan, tinitipid na nila ang budget sa pagkain at may mga nilalakad na lang siya para hindi mamasahe. May fix na gastos tulad ng bahay, tubig, kuryente, fix yun. Talagang di na kami makabawas doon kaya need namin maghanap ng ibang paraan, doon kami magbabawas. Para mapagdugtong ang mga gastos, kailangan ng umutang. Marami na talagang utang
Halos ang sinasahod namin, ibayad na lang sa utang namin pagdating ng linggo eh. Sa kwentahang ito, hindi nakasali ang ipon o pambayad kung may magkasakit. Kaya nag-aalala si Monica na isa ring minimum wage earner dahil malapit na siyang manganak. Siyempre yung pambayad sa hospital, tapos pangkailangan ng bata, tapos pambili ng kunyari may mga kailangan na bilhin ng gamot sa labas. Mas mataas na ang itinakdang poverty threshold noong 2023 kumpara noong 2021. Do you think your statistics reflect the real situation that Filipinos face? Wait, yung numbers, kasi sabi natin, numbers don't lie. Ang binawas natin sa poverty, from 19.9 million, naging 17.52 million Filipinos. That's the number. May pagbawas talaga. So, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, while tumaas yung ating threshold dahil sa food prices, tumaas yung ating income din. So, I agree the threshold might be low, but if we set it at that threshold, there is still a decrease in terms of poverty incidence. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Aminado ang Department of Agrarian Reform, problema nila ang paghahanap ng lupa na pwedeng ipamahagi sa ilalim ng Agrarian Reform Program ng pamahalaan. Isa raw sa kanilang tinitignan para dyan, ang lupa ng mga kampo ng AFP. Nakatutok si Tina Pangliban Perez. Sa pagdepensa ng kanilang mahigit 11 billion pesos na budget para sa susunod na taon, ipinagmalaki ng Department of Agrarian Reform ang dami ng mga titulo ng lupang na ipamahagi na nila. Mahigit 136,000 na raw mula nang maupo ang Marcos Jr. Administration. Pero mahigit 101,000 pa raw ang titulong kailangang ipamahagi. Maliban sa mga magsasakang benepisaryo ng agrarian reform, pwede ring mabigyan ng lupa ang mga graduate ng 4-year agricultural courses, retired AFP at PNP personnel, rebel returnees at OFWs. Tanong ng OFW Party List, kailan kaya aktwal na mabibigyan ng lupa ang mga OFW? Sagot ng DAR, naghahanap pa sila ng lupa. Lahat po ng government lands na gusto namin sakupin, tumututol naman sila. O hihintayin lang natin na makakuha tayo ng lupa. Isa pa ho, yung mga AFP, nag-uusap kaming dalawa ngayon ni Secretary Gilbert Chodoro para ho ipamahagi naman nila kahit maliit na portion lang ng kanilang lupa. Panawagan naman ng isang kongresista. Huwag nyo na isama sa land conversion at pagbigyan ng CLOA dun sa mga protected areas. May mga CLOA holders na nabigyan sa protected area. Hindi ho namin administration po yun. Ang mga lupang ipinamamahagi ng DAR, hindi pwedeng ibenta ng benepisaryo sa loob ng 10 taon. Pero tanong ng isa pang kongresista, bakit yung lupang matagal nang tinitirahan at tinataniman ng mga ati sa Boracay, binabawi raw ng DAR dahil may malalaking negosyante raw na gustong gawin itong resort at hotel. Binabulaanan nito ng DAR. Wala raw silang jurisdiction sa lupa. Before 2011, ando doon na yung ati at nakakapagtanim sila. And yet, nagkaroon ng soil evaluation, sasabihin, not good for agricultural, and ando doon na yung mga ati. That lot is owned by a private individual. Hindi ho pagmamayari ng gobyerno yan. Ayon sa Carper Law, yung coverage of DAR, of private farmlands, have lapsed last June 30, 2014. Kailan po in-issue yung titulo, yung CLOA? 2018. Kapag idineklara po ng Bureau of Soils na hindi po unfit for agriculture po yung lugar, hindi po namin pwedeng i-cover. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Nananatiling numero 1 ang flagship radio stations ng Kapuso Network sa Mega Manila. Sa datos ng Nielsen Radio Audience Measurement nitong Hulyo, nakapagtala ng 41.6% audience share ang Super Radio DZBB, mas mataas sa 38.7% noong Hunyo. Nahigitan din ito ang audience share ng pinakamalapit na mga katunggali.
Hindi din natitinag ang Barangay LS 97.1 Forever. Nahigitan pa nito ang 53.2% audience share noong Hunyo sa 55.6% nitong Hulyo. Di hamak na mas mataas din ito kumpara sa naitala ng mga katunggali. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa programa ng Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 Forever, araw-araw. Kalaboso ang dalawang nagbebenta at gumagawa ng malalaswang video online. Ayon sa mga otoridad, mga menor de edad ang biktima ng mga arestado. Nakatutok si John Consulta. Tao po. Kay isa po. Ano po yan? May nagpadala po dito, sir. Na? Ito po. Wala Sir. ano yan? Sana all. Ano to? Tapos ito rin po, pabuksan na lang po. Sino nagpadala na? Nagpadala? Sino ba Opo, nagpadala? di ko po alam eh. Masaya pang tinanggap ng suspect ang package na ipinadala sa kanya. Pero nang makumpirma na siya nga ang kanilang hinahanap, kumilos na ang Human Trafficking Division. Ikaw yung padala na Bro. ito. Na! NBI kami. Hala, baby! Uy, NBI kami ha. Yun. NBI kami po. Hala, ano po yun? Arestado ang isang 22 anyos at isang 31 anyos na lalaki sa Rodriguez, Rizal. Ayon sa NBI, nagbebenta ng malalaswang video ang mga suspect at nagsasagawa rin ng malalaswang show sa kanilang mga social media account kapalit ng bayad sa e-wallet. At ang kanilang inaabuso, mga menor de edad tulad ng 14 anyos na biktimang kanilang nasagip sa operasyon. Ang isa sa mga suspect, umamin umanong positibo sa HIV virus. Bukod sa sexual abuse na ginagawa niya o yung sexual na pag-aabuso, maaari rin mahawa yung bata ng kanyang sakit kasi merong findings na yung subject natin ay HIV positive. So, may possibility na maaring maahawa yung bata doon dahil sa ginagawa niyang pag-abuso doon sa bata. Di bababa sa 166,000 ang kanilang followers sa kanilang X account na nanonood sa kanilang online kalaswaan. Bahagi ito ng iniimbestigahan ng NBI sa ngayon. Yung naaresto po natin ay kakasuhan natin ng paglabag sa mga sumusunod na batas, yung child abuse law, yung amended human trafficking at saka yung anti-online sexual abuse and exploitation of children. Wala pang pahayag ang mga suspect na nakakulong na sa NBI Detention Facility sa Bilibid. Na-inquest na sila ngayong araw. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Napansing absent sa welcome event at awarding ceremony sa Malacanang noong Martes ang ilang atletang lumahok sa 2024 Paris Olympics. Ang sabi ng dalawang atleta, hindi raw sila nasabihan. Ang tugon ng Malacanang at ng Philippine Olympic Committee sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Engrande ang naging pagsalubong ng Pilipinas noong Martes sa ating mga atletang galing sa Paris Olympics. Mula sa paglapag ng kanilang eroplano sa bansa hanggang sa pagpunta nila sa Malacanang. Pero hindi kumpleto ang Pinoy contingent. Ayon na rin mismo sa Malacanang, 5 ang hindi nakarating sa event. Si Miss Bianca Pagdanganan, we were told that Miss Bianca Pagdanganan will be in Scotland. Si Ma'am Dottie Ardina naman will be in the US. Plus the 3 gymnasts, si Miss Alea Finnegan, Miss Levy Rivivar, and Miss Emma Malabuyo naman, we were told that they will be in the US. Pero nang magtanong ang ilang netizen kung bakit wala doon ang ilang Pinoy Olympian, sumagot ang gymnast na si Alea Finnegan na hindi raw sila nasabihan tungkol sa event. Sa hiwalay na tanong, sumagot din ang gymnast na si Emma Malabuyo na gusto niyang pumunta pero hindi raw sinabi sa kanya ang naturang event. Sinikap naming makuna ng pahayag ang mga atleta sa pamamagitan ng text, tawag at maging ng asosasyong kanilang kinabibilangan pero wala pa silang tugon.
Ang isang wala sa Malacanang, si Dottie Ardina, ang golfer na nagpahayag ng saloobin sa social media tungkol sa kawalan nila ng uniform para suotin sa kompetisyon. Pero ayon sa Palasyo at Philippine Olympic Committee, hindi nakasama sa biyahe pabalik ng Pilipinas ang mga nasabing atleta dahil may naunang flight na sila patungo sa ibang bansa. Wala raw kaugnayan ito sa anumang issue. Yung NSA na lang nila mag-explain doon. Wala naman kaming ang alam kasi namin, malis na sila ng maaga. Sa Palasyo, namigay ang Pangulo ng cash incentives sa mga atleta. 20 million pesos para kay double gold medalist Carlos Yulo. 2 million pesos each kina bronze medalist Nesty Petesio at Ira Villegas. At 1 million pesos bawat isa sa iba pang atletang lumahok sa Paris Olympics. Sigurado raw na makatatanggap pa rin ng cash incentives kahit ang mga Pinoy Olympians na wala sa event. Wala pong may iwan. Isa-isa sila meron. The athletes, the coaches should coordinate with the Philippine Sports Commission para ma-refer sila sa point person ng Office of the President para ma-claim. And if ever na hindi makiklaim personally ng athletes or ng coach, they need to submit an authorization letter and their IDs. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Back for another season, ang The Clash kaya bala na sa paghahanda sina Clash Masters, Julian San Jose at Raver Cruz. At excited na rin ang nagbabalik na OG Clash panel. Ano kayang hinahanap nila sa mga contestant this season? Makichika kay Aubrey Carampel. Isa lang ang mananaig. Fresh from Sparkle goes to USA Tour. Sumabak na agad sa pictorial at plug shoot sina Asia's Limitless star Julian San Jose at Raver Cruz para sa The Clash 2024. Looking forward sina Clash Masters Julie Ver sa 6th season ng Kapuso Original Reality Singing Competition. Panibagong mga magagaling na mga singers at mga world-class singers na naman ang masasaksihan namin sa Clash Arena. Keeps getting better, mga contestants, plus yung stage namin pa iba-iba every year. And pag makita niyo yung stage namin this year, iba na naman. So, nakaka-excite. Nagbabalik for Season 6 ang mga OG The Clash panel na sina Asia's romantic balladeer Christian Bautista. At lumipad din mula pa sa Amerika, sina Asia's Nightingale Lani Misalucha at comedy queen ay De Las Alas. Kahit nasa Amerika ako, talagang super love ko talaga ang pagiging artista. I'm happy for Season 6. This season, hinahanap daw ni Lani, hindi lang ang husay sa pagkanta, pero kung sino rin ang malakas ang overall impact. Pagtayo, pag-perform, pagbuka ng bibig, tsaka syempre yung quality ng boses. So, sana magsama-sama yun sa iisang hinahanap namin. Si Christian may hangover pa raw sa Olympics, kaya ang hinahanap daw niyang clasher. Vocal gymnastics. Ay, ganun how pala. is it? So the men's, ang ibig sabihin naman para sa akin, kaya yung mahina at mapuso. Kaya yung birit. Pero most importantly, ano ba ang OPM scene ngayon? Kaya rin makisabay kung ano rin ang gusto ng OPM scene ngayon. So mas yung versatility naman yung sa akin. At tumatumbling habang nakamay. Pag gano'n, tapos na yung laban. Tapusin na natin yung Season 6. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Mga kapuso, lalo pang humina ang habagat at mas kakonting lugar na lamang ang maapektuhan. Kumpara kahapon, tanging sa may extreme northern Luzon na lamang, aabot yan. Sabi ng Pag-asa, posibleng manatiling mahina ang ihip ng habagat hanggang sa susunod na 3 araw. Pero paalala po, kahit humina ang habagat, posible pa rin umulan. Maaring mainit at maalinsangan ulit ang panahon sa malaking bahagi ng bansa, pero may tsansa pa rin ng ulan dahil sa thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, may kalat-kalat na ulan lang sa ilang bahagi ng Sulu Archipelago, Palawan, Sarangani at Davao Occidental. Pagdating ng tanghali at hapon, halos buong Northern at Central Luzon ang uulanin. Kabilang ang Cagayan, Isabela, Cordillera, Central Luzon, Mindoro Provinces, Palawan, Panay at Negros Island, Samar at Leyte Provinces at malaking bahagi na ng Mindanao. Posible ang heavy to intense rains kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. Sa Metro Manila, may tsansa rin ng ulan sa ilang lungsod lalo bandang hapon o gabi.